Pabala ang China sa Estados Unidos dahil sa nila'y pagdadala ng conflict at chaos ng digmaan sa Asia-Pacific region. Kasunod ito ng pahayag ng Washington at mga kaalyado nito na kanilang pag-aaralan ang pagtatayo ng pasilidad sa Pilipinas para sa paggawa ng mga armas. Ang desisyon ay mula sa Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience, isang grupo na 16 na bansa kabilang ang Britanya, Australia, Japan, South Korea at Pilipinas. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ang naturang pasilidad ay magdudulot ng destabilization sa rehiyon. Sinabi ni Taiwan Defense Minister Wellington Koo na nagdudulot ng banta ang China dahil patuloy ang pagpapalakas nito ng militar. Kailangan na mabisang pandepensa upang masiguro na anumang pag-atake ng China ay magiging mapanganib para sa Beijing. Mas tumindi ang tensyon sa Taiwan matapos silang palibutan ng mga barko at eroplano ng China sa isang military exercise. Binantaan naman ng China ang Pilipinas na huwag makisawsaw sa nangyayaring tensyon ngayon sa Taiwan. China mas naging agresibo, hindi na tinatantanan ang Taiwan. Jets ng China nakapalibot na sa Taiwan. Ang rehiyon ng Asia-Pasipiko ay muling nahaharap sa lumalalang tensyon, bunsod ng mga aktibidad militar sa pagitan ng China, Taiwan at mga kaalyado ng Estados Unidos. Sasakupin na ba ng China ang Taiwan? Ano ang naging sagot ng Taiwan tungkol dito? Yan ang ating aalamin. Mainit ang Taiwan sa mga oras na ito. Pinapalibutan sila ng mga eroplano at barkong pandigma ng China na tila pumuposisyon para lumusog. Ang Taiwan malapit lang sa Pilipinas, partikular sa Northern Luzon. Kaya naman, ang Armed Forces of the Philippines nakamonitor at naghahanda sa mga posibleng mangyari. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Babala naman ng China sa Pilipinas, huwag daw tayong makisawsaw sa isyu ng Taiwan. Tila nagbabanta pa ang tono ng China sa pagsasabing ang sinumang nakikipaglaro sa apoy ay masusunog. Buwelta naman ng Malacanang, wala tayong balak makialam, pero ibang usapan kung madadamay tayo. Lalo't mahigit 250,000 OFW sa Taiwan ang madadamay kapag nagkagyera. We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all, pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pansitan. Sa kabila ng pagbabawal sa atin ng China na makialam sa isyu nila sa Taiwan, wala namang patumangdang nakikialam ang China sa pagbili natin ng fighter jets sa Amerika. Anila, palalalain lang daw nito ang tensyon sa rehiyon. Tila may pinupuntirya raw ang Pilipinas sa balak nating bumili ng mga armas. Tinabla naman yan ng Malacanang. Layunin lang daw ng pagbili ng mga fighter jet ay ang depensahan ang ating mga teritoryo. That is not for any specific target or state. That is for our defensive posture. Pumalag din si Senate President Chis Escudero sa pakikialam ng China sa modernization program ng ating militar. Ang Chinese People's Liberation Army, PLA, ay nagpahayag na ang kanilang kilos ay para lamang sa pagtatanggol ng soberanya at integridad ng teritoryo. Ngunit ang tanong ng marami, bakit ngayon? At bakit ganito kalaki ang kilos militar ng China? Ang estratehiya ng China ay maaaring masabing two-pronged approach. Una, pagpapakita ng lakas upang palakasin ang kontrol nito sa rehiyon. Ikalawa, pagpapadala ng mensahe sa pandaigdigang entablado na handa itong ipaglaban ang sarili nitong interpretasyon ng soberanya. Ngunit ang tanong, sasapit ba ito sa aktwal na sagupaan? Maaaring hindi agad, ngunit ang pagpapakita ng lakas na ito ay sapat na upang magdulot ng kaba sa mga kalapit bansa. Lalo na kung isasaalang-alang ang posibilidad ng pagsuporta ng US sa Taiwan. Kung sakaling magpatuloy ang ganitong tension, may malaking panganib ng pagkakaroon ng hindi sinasadyang insidente. Ang pagkakaroon ng China ng mga barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid sa Taiwan ay posibleng magdulot ng aksidente na maaring mag-escalate pa sa isang mas malaking sagupaan. Ang ganitong senaryo ay maaring maapektuhan hindi lamang ang ekonomiya, kundi lalo na ang seguridad ng rehiyon. Para sa Beijing, ang Taiwan ay bahagi pa rin ng kanilang teritoryo at itinuturing nilang ito ay isang domestic affair. Ayon sa mga ulat, tinutulan ng Beijing ang anumang pahayag mula sa Taiwan na nagsasabing sila ay isang independenteng bansa. Mula sa pananaw ng Beijing, ang pagkakaroon ng military drills sa rehiyon ay isang paraan upang subukan ang kakayahan ng Taiwan na tumugon sa banta ng paglusog. Pagsasanib puwersa ng Estados Unidos at Pilipinas. Bilang tugon sa mga hakbang ng China, muling pinagtibay ng Estados Unidos at Pilipinas ang kanilang alyansa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kamandag o venom drills.
Ang 10-araw na pagsasanay na ito ay nagsimula sa hilagang bahagi ng Luzon, kung saan tinutok ang kanilang atensyon sa coastal defense at live fire exercises. Ayon kay Major General Arturo Rojas ng Philippine Marine Corps, ang mga pagsasanay ay bahagi ng pagpatibay ng depensa ng Pilipinas at naglalayong palakasin ang kakayahan ng kanilang mga sundalo na magtanggol sa mga posibleng banta mula sa China. Kasabay nito, ipinahayag ni Cato Stewart Glenn ng US Marines na ang pagsasanay na ito ay bahagi ng kanilang estratehiya upang matiyak na handa ang kanilang puwersa sa anumang contingency sa rehiyon. Bagamat itinuturing itong bahagi ng regular na pagsasanay, hindi maikakaila na ang timing ng mga drills ay isang tugon sa agresibong hakbang ng China. Bukod sa Pilipinas, sumali rin sa mga pagsasanay ang ilang tropa mula sa Australia, Britannia, Japan at South Korea na nagpakita ng suporta sa layunin ng rehiyon na mapanatili ang kapayapaan at katatagan. Pananaw ng iba pang bansa sa rehiyon. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa pagitan ng China at Taiwan, patuloy na nagmamasid ang Japan sa mga hakbang ng China. Ayon sa Japanese Maritime Self-Defense Force, naitala nila ang presensya ng Chinese aircraft carrier na CNS Liaoning malapit sa kanilang teritoryo. Ang Liaoning, kasama ng iba pang warships ng PLA Navy, ay nagsagawa ng operasyon malapit sa Yonaguni Island na isang senyales ng pagpapalakas ng puwersa ng China sa karagatan sa paligid ng Japan. Bilang tugon, nagpadala rin ang Japan ng mga fighter aircraft upang subaybayan ang galaw ng China sa rehiyon. Ayon sa kanilang pamahalaan, patuloy nilang babantayan ang aktibidad ng PLA Navy sa rehiyon bilang bahagi ng kanilang pagtugon sa mga pagbabanta sa seguridad. Para sa Japan, ang kanilang pagpapakita ng puwersa ay isang mahalagang hakbang upang maipakita ang kanilang determination sa pagprotekta sa kanilang teritoryo at karagatan. Diplomasya sa gitna ng tensyon. Habang nagpapatuloy ang pagpapakita ng puwersa, patuloy ding isinusulong ng mga bansa ang diplomasya upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Sa isang pahayag mula sa US State Department, nanawagan sila sa China na iwasan ang mga aksyon na maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa rehiyon. Ayon sa Estados Unidos, patuloy silang maninindigan sa kanilang One China policy, ngunit hindi nila pababayaan ang Taiwan sa oras ng pangangailangan. Ipinahayag ng mga opisyal ng US na ang kanilang alyansa sa rehiyon ay nananatiling matatag at patuloy nilang susuportahan ang mga bansa na nagtataguyod ng kalayaan at demokrasya. Ang Taiwan, kanilang panig ay patuloy na nananawagan para sa suporta mula sa pandaigdigang komunidad. Ayon kay Taiwan President Lai Ching-te, ang kanilang bansa ay handang ipagtanggol ang kanilang kalayaan mula sa anumang banta. Dagdag pa rito, hinimok ng Taiwan ang ibang mga bansa na magkaisa laban sa agresibong kilos ng China sa rehiyon. Bagamat hindi pa umaabot sa aktwal na labanan, malinaw na ang Taiwan ay handa na protektahan ang kanilang soberanya. Ang papel ng Pilipinas bilang isang strategic ally. Sa gitna ng tensyon, lumitaw ang kahalagahan ng Pilipinas bilang isang strategic ally ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang kanilang participation sa mga military drills ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ayon sa Philippine military, ang mga pagsasanay ay bahagi ng kanilang pangmatagalang estratehiya sa coastal defense at hindi lamang sagot sa mga nangyayari sa Taiwan. Sa kabila nito, malinaw na nakikinabang ang Pilipinas mula sa pagtutok ng US sa rehiyon, lalo na't patuloy na nakakaranas ang bansa ng mga banta mula sa China sa West Philippine Sea. Kasabay ng mga ito, nananatiling aktibo ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at China sa kabila ng mga alitan sa teritoryo. Sa mga nakaraang pahayag, iginiit ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa kanilang teritoryo, kasabay ng panawagan na magpatuloy ang usapan upang maiwasan ang karahasan. Gayunpaman, nagiging hamon para sa Pilipinas ang balanseng relasyon sa pagitan ng China at ng kanilang tradisyonal na kaalyado, ang Estados Unidos. Epekto ng tensyon sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng China, Taiwan at mga kaalyado ng Estados Unidos ay may direktang epekto sa kapayapaan sa buong rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ayon sa mga eksperto, ang bawat kilos ng mga pangunahing bansa sa rehiyon ay maaaring magdulot ng epekto sa ekonomiya, diplomasya at seguridad. Bukod sa pangangailangan ng karagdagang pondo para sa military drills, nagiging hamon din ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bansa upang maiwasan ang eskalasyon ng tensyon. Para sa Taiwan, ang presensya ng mga warplanes ng China ay isang direktang banta sa kanilang seguridad. Samantalang para sa China, ang patuloy na pagsuporta ng Estados Unidos sa Taiwan ay itinuturing nilang pakikialam sa kanilang usapin sa teritoryo. Ang pagkakaroon ng venom drills ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagbibigay din ng mensahe sa Beijing na ang rehiyon ng Asia-Pasipiko ay handang tumugon sa anumang banta. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsusubaybay ng mga bansa sa rehiyon sa bawat kilos ng China at ng kanilang mga kaalyado. Habang hindi pa umaabot sa ganap na digmaan ang sitwasyon, ang patuloy na pagpapakita lakas, malinaw na nakasalalay sa diplomasya at patuloy na pag-uusap ang hinaharap ng rehiyon. Ang pagsusumikap ng bawat bansa
handa na magpatuloy sa mga negosasyon kasabay ng pagpoposisyon ng kanilang militar, ay naglalayong tiyakin na ang mga tensyon sa pagitan ng China, Taiwan at mga kaalyado ng Estados Unidos ay hindi humantong sa isang malawakang alitan. Sa huli, ang pangarap ng kapayapaan sa rehiyon ng Asia-Pasipiko ay nananatiling isang hamon na dapat harapin ng buong komunidad pandaigdig. Ikaw, sa tingin mo magtatagumpay kaya ang China sa mga balak nito sa Taiwan kahit nandyan ang Estados Unidos at mga kaalyado nito? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.